Daang-libong Pilipino nakakalat sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 180 bansa sa 7 kontinente. Tinitiis silang lungkot na mahiwalay sa kanilang pamilya para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Narito na ang programang magpapakita ng tunay na drama ng buhay ng ating mga kababayan sa ibang bansa at magbibigay ng impormasyong makakatulong sa mga nais magtrabaho sa ibayong dagat. Magandang gabi po. Mula dito sa Los Angeles, California, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Pakisaya, pakiisa. Silipin natin ang buhay ng mga Pinoy Abroad. Los Angeles, California, isa sa mga dinarayong destinasyon sa Amerika. Sentro ng politika at ekonomiya ng tinaguriang Golden State. Hello! Nandito tayo sa Los Angeles, California. Pero ngayon, mas kilala na ang LA bilang movie capital of the world. You shall not pass! Kapag binaybay mo nga ang Hollywood Boulevard, hindi malayong makasalubong mo ang ilan sa sikat nilang movie characters. Even the smallest heroes are just as super as superheroes. Save me! O diba? Para mo na rin nakita sina Batman at Spider-Man. At kahit mga tambay dito, artistahin. Hello from Hollywood. Nasampulan pa nga kami ng freestyle rapping, isang popular na pinagkakaabalahan ng Californians. Hollywood is the bomb. This is what we do here on the Boulevard Street. Hello from Hollywood. They call me Dr. G. Dito tayo sa Hollywood Boulevard kung saan matatagpuan yung Hollywood Walk of Fame. Ito ngayon yung nilalakaran ko. So makikita nyo dito sa nilalakaran ko, meron siya mga stars kung saan nakasulat, nakaukit yung pangalan ng mga paborito nyong Hollywood stars at Hollywood icons. Sa tabi ng Hollywood Walk of Fame naman, matatagpuan ang sikat na Kodak Theater. Dito taunang ginaganap ang Oscar Awards. Papunta tayo ngayon sa Kodak Theater. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa pamoso at prestiyosong Oscars? Ito yung awards night, pinakasikat na awards night na pinakahihintay talaga ng mga Hollywood stars. Walang bayad ang pagbisita sa tourist spots na ito. Kailangan lang matibay ka sa lakaran. Pagkagat ng dilim, hindi pa rin nauubusan ng liwanag ang Hollywood Boulevard sa LA. At dito sa Grauman's Chinese Theater, pinakamatingkad ang kinang ng mga artista sa pinilakang cabin. Sa mga Pinoy na maglilibot dito, nako ha, I'm sure masa-starstruck kayo dahil pwede niyong makabangga ang mga paborito niyong artista. Sa paligid ng Chinese Man Theater, magkakatabi din ang mga tindahang maaaring bilhan ng souvenirs o pasalubong para sa pamilya. Pwede kang makabili ng mga ganitong replika ng Oscar statue, di ba? Sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay, hindi maiwasang ma-homesick ang ilan sa ating mga kababayan. Kaya makahanap ka ng mga Pinoy Plaza sa iba't ibang bahagi ng California. Dito sa Ames, West Covina, binansagang Manila Lane ang isang kalsada dahil sa mga nakapalibot na Pinoy establishments dito. Sa mga lugar gaya nito, talagang maa-at home ang lahat ng Pinoy. Hello, welcome to California. Hi, Philippines. Hello, relatives. Hi, kumusta na kayo dyan? Hello. Historic Filipino town kung tawagin ang pinakasikat na Pinoy community dito sa LA. Matatagpuan sa gitna ng West Temple at Alvarado Streets. And over there is Governor Ben Cayetano.
Ayon sa naging tour guide naming si Joseph Bernardo, dito nanirahan ang mga unang Pilipino sa LA. I guess the city of Los Angeles recognized the importance of Filipinos here in Los Angeles, the establishment of Filipinos here. And in 2002, they kind of designated this area as historic Filipino town. Ito ang pinakamalaking Filipino-American mural sa buong Amerika. Ang tawag po sa painting na ito ay Gintong Kasaysayan, Gintong Pamana na iginuhit ni Eliseo Silva. Sa gitna ng mga glamoroso at star-studded na tourist sites sa LA, tila nakikipag-agawan ng atensyon ng mga Pinoy shops at restaurants. Silipin natin ang Tatak Pilipino sa Los Angeles, California. Saan mang sulok ng mundo, makahanap ka ng mga lugar na talaga namang Pinoy na Pinoy. Dito nga sa historic Filipino town sa Los Angeles, California, para ka ring nasa Pilipinas. Lalo na kung papasukin mo ang Filipino stores na nagkalat dito. Dito sa Temple Market, tiyak mabibili mo ang mga pagkain at produktong iyong hinahanap. Tingnan mo naman, merong mga pansahog sa halo-halo, kumpleto. May kaong, merong mga garbanzos, may munggo. At syempre, kapag may tindahang Pinoy, hindi mawawala ang seafoods, pangrekado, sardinas at corned beef. Dito sa Temple Market, pati manggat bagoong, meron kang mabibili. Yung grocery shopping ng mga Pinoy, kailan mas maraming Pilipinong pupunta dito? 4 o'clock to 8 o'clock. Paggabi. Ayan. May suka, may toyo, may patis. Nako, may patis. Sinigang na baboy. Kamusta po? Hi, Pilipino? Hindi. Pilipinang-Pilipina. Pilipina nga pala. Pilipinang-Pilipina. Dito ho ba kayo madalas mag-grocery? Opo. Ano hong iluluto natin? Mukhang... yung egg roll, yung lumpia. Lumpia. Kung lutong ulam na Pinoy naman ang hanap, nariyan ang Bahay Kubo na paboritong tambayan ng mga Pilipino. Sa halagang $2 to $4 lang, mayroon ka ng 2 ulam at kanin. Murang-mura kumpara sa mga fast food na pumapatak sa $7 kada order. Mamili sa kare-kare, inihaw, adobo, at kung ano-ano pa. Tiyak, naririto ang mga pagkain na mimiss mo. At dahil puro kababayan ang iyong makakatabi at makakakwentuhan, mistula na itong maliit na piraso ng ating bayan. Merienda lang ako. Nakakabusog dito sa Amerika dahil ang lalaki ng servings. Tataba ako dito. Kung talagang miss nyo na yung mga pagkaing Pinoy, yung Bahay Kubo natin, almusal pa lang, bukas na. From 7 a.m. hanggang 10 ng gabi, bukas na to. At nako, kailangan medyo agahan nyo dahil sobrang haba ng pila kapag pumunta kayo dito. Mahalaga ang pagkakaroon ng isang komunidad na malalapitan, lalo na para sa senior citizens na kadalas ay naiinip at nalulungkot sa bahay. Good news para sa mga Pinoy, mayroon ng pagkakataong makapaglibang ang mga magulang ng OFWs sa Silver Lake Center. Kung may daycare center ang mga bata, dito sa Los Angeles, California, may daycare center ang mga matatanda. At dito, inaalagaan silang mabuti ng libre. Welcome to Silver Lake. Gandang hapon. Makikita kami sa Pilipinas na kami nagsusugal, baby. Hello, baby. Hello, taga Batangas. Ako po yung Batanggenya. Meron na hubang namumulo? Ay, wala pa po yata. Ay, wala. Tanong lang po, ayan mo ba may taya-taya? Wala. Pera? Wala. Katuwaan lang talaga. Katuwaan lang. Kung sino mananalo, anong makukuha niya? Nabibigyan kami ng Kelvin. Aba, parang beauty ko. Dito naman sa kabilang table, busy sa pagmamadyong itong sina Lola at Lolo. Namimiss niyo ho ba ang madyong sa Pilipinas? At dito naman, miss na miss? Habang sa di kalayuan, videoke naman ang pinipilahan.
ang pinakamagandang programa sa Amerika na nakita ko dahil yung nanay ko dati ay nandito ng ilang taon. Tapos nakita ko kung gaano siya kasigla, kung gaano siya kasaya. So sabi ko, teka, magandang programa to. So, pinasok ko. Dito sa Silver Lake, ang simpleng pagpapalipas oras ay nagiging pagkakataon para makipag-bonding sa kapwa Pilipino. Isa sa mga karaniwang inaalala ng mga Pilipino ay kung saan titira pagdating sa ibang bansa. Para sa mga walang kamag-anak sa LA, nariyan ang housing projects para sa mga Pinoy. Isa ang Manila Terraces sa mga low-cost housing facilities na ito. Dito sa LA, karaniwang pumapatak sa $1,000 ang renta ng isang one-bedroom apartment. Pero sa Manila Terraces, 4-bedroom apartment na ang makukuha sa halagang $973 kada buwan. Habang $635 naman ang buwanang bayad sa 1-bedroom apartment. Oo, pati banyo, parang kwarto. Oo, parang kwarto na yung banyo nila. Bakit po kaya mas maraming Pilipino kong tenants? Gusto nila kasi malinis eh. Aha. At ang Manila, Saka mabait ang manager. as a manager, kayo, Pinoy. Nakaka-relate. Mura ho talaga. Malayo man sa bansa, hindi pa rin nawawala ang pagiging relihiyoso ng mga Pinoy. May mga simbahan na maaaring puntahan ang mga Pinoy sa LA, tulad ng St. Columban Church sa historic Filipino town. Noong unang panahon, hindi pinapayagan ng mga Amerikano na dumalo ng misa sa kanilang simbahan ang mga Pilipino. Pero pagdating noong 1940s, itinayo itong Columban Church na mula noon hanggang ngayon, ipinagdiriwang ang misang Pilipino. Ngayon, ang St. Columban Church ay nagsisilbing tulay ng mga Pinoy sa LA, hindi lang sa kanilang spiritualidad, kundi pati sa kanilang pagka-Pilipino. Kung may tiyaga, may nilaga. Ang kasabihang ito ay napatunayan sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng kababayan nating si Alfonso Chu. Nagsimula bilang isang all-around helper sa isang nursing home sa Amerika. Ngayon ay may-ari na ng 4 na convalescent homes sa Los Angeles. Tito Al ang tawag ng mga Pilipino dito sa Anaheim, California kay Alfonso Chu, isa sa mga nagtagumpay nating kababayan dito. Okay, yes. Have a seat, please. Binata pa si Tito Al nang unang mapadpad sa Amerika taong 1979. Kwento niya, hindi niya alam kung saan siya tutuloy pagkababa niya ng eroplano sa Los Angeles International Airport. There was a person that came to my mind. It was my teacher in Tacloban City. So tinawagan ko. Ang sumagot naman ng asawa, sabi niya, sorry, yung mom mo nasa Pilipinas. Sabi ko, sir, anong gagawin ko? Sabi ko, nag-iisa ko sa airport, I don't know nobody. Sabi niya, okay, it's not a problem. Anyway, asawa naman ako ng mom mo eh. So I can accommodate you home. Isang all-around worker sa nursing home ang unang naging trabaho ni Tito Al sa LA. I was the manager, I was the cook, I was the housekeeper, I was everything. I mean, there's a jack of all trades, master of none. Dahil sa pagsisikap at tulong ng mga kapwa Pilipino, umasenso ang kanyang buhay. There's a woman is always behind a man's success. I don't have only one woman, but I have 4 of them. So starting from my mother, my wife who gave me the 2 beautiful kids, and of course my Mami Lucing o Bahay Kubo, na kahit pa paano, in every endeavor that I have, she's always at my back. Malayo nang talaga ang narating ni Tito Al, mula sa pagiging caregiver, may-ari at manager na siya ngayon ng 4 na convalescent homes. Kaya nga sinasabi ko na sa mga Pilipino, punta kayo sa Amerika, madali kumita ng pera kung hindi kayo mamimili ng trabaho. Mamili na kayo kung may papel na kayo.
Ang nangyari kay Tito Al ay patunay na ang Pinoy kayang manalo sa laban ng buhay. Milya-milya man ang layo ni Alfonso Chu sa mga kababayan, di pa rin niya nalilimutang lumingon sa bayang pinagmulan. Nitong nagdaang Sabado, nagkaroon ako ng pagkakataong makilala si Tito Al na magbalik bayan siya kasama ng kanyang pamilya. Paano magpunta? Okay. Naku ha? 2 taon na nakalilipas mula nang huli siyang makatuntong ng Pilipinas. Okay. Salamat. Sa bahay na ito sa Tacloban, Leyte, ipinanganak at lumaki si Tito Al. Ito yun, Nay. Dito kayo lumaki. Dito kami lumaki. Ito ang sala namin noon. Kwarto. Ito naman ang mga kwarto dito. Kasi makikita ninyo na, mga gamit na lang ang nandito. Nang yumao mga magulang, kinupkup na ni Tito Al ang kapatid. Simpleng buhay ang kanilang kinagisnan pero malaki na ang pinagbago ng kanilang buhay. Ito yung tinatawag na bahay kubo. Yes. Tito Al. Bahay kubo. Wow. Nilibot ako ni Tito Al sa kanyang mansyon. Bakas dito ang ginhawang tinatamasa ng kanyang pamilya ngayon. Ito ang kitchen. 1,700 square. Ito naman ang backyard. Hello. Kwento ng kanyang kapatid, binago raw ni Tito Al ang kanyang buhay. Silang tatlo talaga binibigyan kami. Kaya wala na akong masasabi kay Tito Al. Sa tabi ng kanyang bahay, nakapagpatayo si Tito Al ng isang grocery at boutique. Kung mayroon man daw pinanghihinayangan si Tito Al, yun ay ang pagkakalayo niya sa pamilya. Kayo, may mga father at mother kayo. Sabi ko, ang swerte naman ninyo na you have something to offer. Now, I have nothing to offer except my brothers and sisters and my nephews. At saka yung mga apo na. Noong araw ding yon, matapos lang ang 3 linggo, bumalik na si Tito Al sa Amerika kasama ang asawa at mga anak. Pero malayo man ang pupuntahan, ang puso ni Tito Al, dito pa rin sa Pilipinas matatagpuan. Isang masakit na realidad ang samut-saring problemang nararanasan ng bawat Pilipinong nangingibang bayan. Pero ang mas malungkot, kung minsay kapwa Pilipino pa nagiging dahilan ng pagkakaapi ng kapwa Pilipino sa ibang bayan. Isang computer administrator sa Warner Brothers Corporation si Tirso. Bigati ng trabaho, ika nga. Pero ayon sa kanya, hindi naging madali ang paghabol niya sa tinatawag na American Dream. Sabi ka muna sa simula, and then after a while, pagkatapos ng mga pasyal-pasyal, nandun na yung realization na you have to find a job to survive. This is our living room. Mabilis daw ang takbo ng buhay sa Amerika kung ikukumpara sa Pilipinas. Kaya nahirapan siyang mag-adjust noong unang tungtong niya dito. I was a busboy. Naglilinis ako ng mga tables sa restaurant to survive. Pero matapos ang ilang taong pagtatrabaho at paninirahan sa Amerika, nahanap na raw ni Tirso ang Pinoy version niya ng American Dream. Right now, medyo okay na ako. I mean, financially, I have some savings for retirement. I'm working for a big company. So, compared then and now, I would say that I'm well adjusted here in the U.S. Pagbabaka sakaling mahanap din ng swerte kaya umalis ng Pilipinas, si Hospicio Dulnuan. Pagiging caregiver ang kanyang naging trabaho dito sa Amerika. Sa nursing home na napasukan, naranasan niya ang magtrabaho ng halos 24 oras kada araw. Walang pahinga kasi yung pasyente ko, he is a
diabetic, and we sleep only 12 o'clock midnight to 6 o'clock in the morning. That's our sleeping time, but then every 2 hours I have to wake up. Pero sa huli, katawan na niya ang bumigay. Na-stroke si Mang Hospicio. You are abused by the patient, but you say it's okay because he's a patient. Parang biro ng tadhana na ang trabaho niyang pag-aalaga ng may sakit na nagdala sa kanya sa Amerika ang siya rin palang magiging daan ng pagkapahamak niya. Nakalulungkot marinig kay Mang Hospicio na minsan daw, kapwa pa niya Pilipino ang nagpahirap sa kalagayan niya. This doctor says, well, can you show your buntot or your G-string, whatever, and then laugh at it. So sometimes I am a small person, but I am also hurt like him. Sa kasalukuyan, volunteer si Mang Hospicio sa Filipino Workers Center. Samahan ng mga Pinoy na nais bigyan lunas ang problema ng ating mga kababayan sa trabaho. Hindi sila binigyan ng overtime pay or yung proper wages. Tsaka meron silang cuts sa yung mileage nila kasi yung pag dinadala nila yung patients nila, meron din yun parang mileage na dagdag sa bayad na hindi nila binibigay. Madalas raw mapagsamantalahan ng mga Pilipino, lalo na ang mga walang papeles. Yung iba natatakot din labanan dahil nga yung papers sila, ayaw nilang ma-deport sila pabalik sa Pilipinas dahil mawalan sila ng pang-support sa families nila pag na-deport sila sa Philippines. So parang iba, parang kinikimkim lang nila yung problema nila. Napakadali ng pera dito. Dito. Dahil pag wala itong... Isa si Kiko sa mga walang dokumentong Pinoy na napagsamantalahan ng amo. Ayaw niyang magpakita ng mukha sa pangambang mawala ng mapapasukan. Isang Pilipina pa raw na may-ari ng isang nursing home ang umabuso sa kanya bilang caregiver. So dapat na ibibigay nila ng mga 70 to 80, bibigyan ka lang ng 50. Eh, ikaw naman, bagong dating ka, kailangan mong kumita, so kakagatin mo. Ito yung dati kong... Dala ng pangangailangan, natutong kumapit sa patalim si Kiko. Pineke niya ang kanyang mga ID at lisensya para patuloy na makapagtrabaho sa LA. Kung hindi ka makakakilos dito sa LA, eh hindi ka kikita dito ng pera. So kailangan mo, lakasan lang ng loob. Kaya kumuha ako ng international driver license. Hindi raw ito tinatanggap dito. Sabi ko, hindi pa naman ako nahuhuli. Land of Milk and Honey man ng LA. Patunay ang kwento ni Kiko at Mang Hospicio na iba-iba pa rin ang kapalaran ng tao. At hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng tao, bukas ang palad ni Uncle Sam.